Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News 5. Title, Change for the Better. Ito, pangako ng Pangulong Marcos Jr. na bago daw siya aalis, pagiging presidente sa 2028, may kabaguhan, change para sa kabutihan ng Pilipino. Sabi dito, nangako si President Bongbong Marcos ng tangible changes o makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino sa nalalabing mga taon ng kanyang administrasyon. Panoorin ang kabuuan ng panayam na ito sa Pangulo sa BBM Podcast Episode 2 kasama si News 5 at 1PH Anchor Cheryl Cosim simula Lunes, June 16, 3 p.m. sa social media pages ng News 5, 1PH, 1 News, True FM at Presidential Communications Office. So, podcast. Di ba ang naunang podcast interview niya, episode 1 kay Katunying. So, I believe ito kay episode 2, continuation ito. News 5 naman. From Katunying to. Siguro, iikot siya sa mga mainstream media, nagpapa-interview. Okay. So, interesado ba kayong manood? Kung ako, wala na. I'm sorry. Kung nakikinig ako sa mga pahayag ng Pangulo, in fairness, magandang pakinggan. Kaya lang, duda na ako kung yung mga sinasabi niya ay maisa sa katuparan. Yun na lang, yung podcast interview niya kay Katunying. Sa tingin ko lang maling-mali yung tanong na handa ka bang makipag-reconcile sa mga Duterte? Sana hindi na lang yung tinanong. Kasi ang Pangulo nalagay siya sa alanganin. Kung magsabi siyang ayoko makipag-reconcile, babatikusin siya. Sinabi niya gusto ko, may kondisyon. Pabalikin muna si Tatay Digong. Ayaw naman niya. No, you do not set conditions. Lalo siyang napasama. So, ang dami niyang mga sinabi doon na yung mga 20 pesos kilong bigas, matutupad daw. So, sa aking pananaw, itong mga podcast interview niyang ito, gusto niyang mapabuti yung image niya. Kailang nangyayari, lalo siyang napapasama. Kasi, yun, sinundan pa ng, I don't know, sinong nag-advise sa kanya, yung resign, mass resignation. Wala ring nangyari. Sa mass resignation, ilan lang tinanggal, tatlo lang. Ang talagang target nila, Solicitor General Guevara, yun lang ang target, plus Ched, sino pa yung isa, Dinar, yun man lang, wala na. So, kung maganda sana ang nangyari sa cabinet revamp, talagang binago, baka pwede pa. Kaya lang, same banana pa rin, same, so, I'm sorry, hindi ako manonood dito. Maghintay na lang ako sa mga reaction, mga ano. So, 3 years, mahaba-haba pa yan At maganda sana kung may talagang pagbabago. Kung ako inyong tatanungin, I pray na sana mayroong magandang pagbabago. Ito yung exact word niya I absolutely insist. It's an order, insist, that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Magandang pakinggan. Kaya lang, ano ba naman yung interview niya kay Katunying? Ano yung sabi niya? Naiinggit ako sa aking mga kaibigang CEOs. Sabi niya, isang utos nyo lang,
natutupad kaagad. Ako, kailangan ko pang kausapin ang mga empleyado ko na hindi pwede yan. So, yung mga ganong pahayag ng isang Pangulo, nakakaawa. Lalo lang pinapakita niya ang kanyang kahinaan. So, maybe, ang desire niya, yes, gusto niyang makatulong. I do not question that. Kailang hanggang desire lang yun. Sincerity is not enough. You need political will. You need strong leadership to make things happen. So, magkaiba yun. Kaya nga sabi ni Senator-elect Panfilo Lacson na sana ang Pangulo i-exert niya yung pressure o influence, whatever, na sa Congress ma-stop yung mga insertion, mga yun. Pag hindi niya makontrol ang Congress, maulit na naman ang 2025 budget na ang daming insertion, wala rin mangyayari. So, kailangan ng Pangulo ng bastonero. O siya na mismo ang maging bastonero. Pag hindi siya magbago ng leadership style, I doubt it. Although, ulitin ko, maganda yung desire. Kasi dito, sinasabi niya, I can see his desire. I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the bill. So, ibig sabihin ba, itong first 3 years niya, walang tangible? Ano sa tingin nyo? Meron bang kitang-kitang pagbabago buhay ng Pilipino for the first 3 years ng administration? I-comment ninyo. Kung kayong tatanungin, WK, narinig ko na yan sa Bisaya niya, WK. Why kausaban, why kalainan? Walang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Survey na lang. SWS. Kumusta ang mga bilang ng mga pobreng Pilipino? Dumarami o lumiliit? Dapat lumiliit kung may tangible changes. Kailang sa survey ng SWS, padami ng padami ang bilang ng pobreng Pilipino. Yung nagugutom, padami ng padami ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. Trabaho. Itong latest data ng Philippine Statistics Authority, padami ng padami yung bilang ng mga tao na walay trabaho. So, wala talagang tangible changes. So, I don't know. Sana nga magkakaroon ng tangible changes. Kailang suntok sa buwan. Depende. It remains to be seen. Good luck po sa ating Pangulo. Mabuhay po ang sambayanan! Mabuhay po tayong lahat! Interpretasyon. Nakakapagbigay tuloy ng pagdududa sa mga tao na ba talaga ang tunay na kahulugan nito. Pero muli, balikan natin ang libro. Balikan natin ang diksyonaryo. Ang pinagkita ni Mao, yun ang tunay na kahulugan. Agad-agad, agaran, madali. Tumagal na ho lang